Sa bawat pahina ng kasaysayan, may mga pangalang nakaukit ng malalim, mga bayani, mga pinuno, mga martir. Ngunit sa pagitan ng mga linyang iyon, may mga pangalang halos nabubura ng panahon. Isa sa kanila ay si Lazaro Macapagal, isang sundalong hindi hinangad ang kasikatan, ngunit tinawag ng kapalaran upang isagawa ang isang utos na magbabago sa takbo ng revolusyon. Ang pangalan niya, kung maririnig mo, ay tila karaniwan. Ngunit sa ilalim nito nakatago ang isang kwento ng tungkulin, katapatan at pagsubok ng budhi. Isang kwento ng isang lalaking nahuli sa gitna ng dalawang apoy, ng utos at ng konsensya, ng katapatan sa pamahalaan at ng awa sa kapwa revolusyonaryo. Simula ng laban ang taong 1896, ang tinig ng revolusyon ay umalingaw-ngaw sa buong kapuluan. Sa mga baryo at bundok, sa mga kubo at kalsada, isang sigaw ang naririnig, kalayaan. At sa sigaw na iyon, libo-libong Pilipino ang sumapi sa katipunan, ang lihim na samahan na naglayong wakasan ang 3 siglong paghahari ng mga Kastila. Isa sa mga revolusyonaryong ito ay si Lazaro Macapagal, isang lalaking mula sa Lubao, Pampanga. Isang mandirigmang may disiplina, tahimik at hindi nagmamalaki. Hindi siya kabilang sa mga pinuno ng katipunan, ngunit siya ay kilala sa kanyang katapatan at maayos na pagsunod sa utos. Marami sa kanyang kapanahon ang nagsasabing isa siyang tunay na kawal, sumusunod sa batas ng pamahalaan ng revolusyon, at naniniwala na ang utos ng pinuno ay kasing bigat ng batas ng Diyos. Ngunit sa ilalim ng disiplina at katapatan ni Macapagal, nakatago ang isang pusong nagdadalawang isip, sapagkat sa revolusyon, walang maliwanag na tama at walang ganap na mali. Sa gitna ng dalawang katipunan, habang lumalakas ang katipunan, lumalalim din ang mga bitak sa loob nito. Ang samahang minsang nagbuklod sa mga anak ng bayan ay nahati sa dalawang paksyon, ang Magdiwang at ang Magdalo. Ang Magdiwang ay pinamunuan ni Mariano Alvarez, kaalyado ni Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan. Samantalang ang Magdalo ay pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo, ang batang general mula Cavite na tinitingala dahil sa kanyang mga tagumpay sa labanan. Sa una, tila maliit na alitan lamang ito, usaping administratibo, usaping pamumuno. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, lumalim ang hidwaan. Ang revolusyon laban sa Kastila ay unti-unting naging laban ng mga Pilipino laban sa kapwa Pilipino. At sa gitna ng kaguluhang iyon, naroon si Lazaro Macapagal, tahimik, nagmamasid at naghihintay ng mga utos. Hindi siya politiko, isa siyang kawal, at tulad ng maraming sundalo sa kasaysayan, natutunan niyang ang unang aral ng digmaan ay ito: ang utos ay dapat sundin. Ang trahedya ng Tejeros, Marso 1897, sa Tejeros, Cavite, nagtipon ang mga pinuno ng katipunan upang ayusin ang gusot sa pamumuno. Doon, itinakda na magkakaroon ng halalan para sa bagong pamahalaang revolusyonaryo. Sa eleksyong iyon, nagwagi si Emilio Aguinaldo bilang Pangulo at si Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan, ay ibinoto lamang bilang direktor ng interior. Ngunit nang kwestiyonin ni Daniel Tirona ang kanyang kwalifikasyon, sumabog ang galit ni Bonifacio. Ang halalan na sana'y magbubuklod ay naging simula ng hidwaan na magtutulak sa revolusyon sa madilim na yugto nito. Si Bonifacio, nasaktan at nawala ng tiwala sa bagong pamahalaan, ay nagdeklara ng bisa ng kanyang kapangyarihan bilang supremo. Sa mata ng mga Magdalo, iyon ay pagtataksil. At dito na papasok si Lazaro Macapagal. Ang pag-aresto noong Abril 1897, iniutos ni Aguinaldo ang pag-aresto sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Ang mga utos ay dumaan sa mga opisyal ng revolusyon hanggang sa makarating ito kay Lazaro Macapagal, ang pinunong inatasan na magbantay sa mga bilanggo. Dinala ang magkapatid sa Maragondon, Cavite. Doon sila sinubok sa tinatawag na Bonifacio Trial, kung saan sila ay inakusahan ng pagtataksil laban sa pamahalaan ng revolusyon, ang hatol, kamatayan. Ngunit ayon sa ilang tala, si Aguinaldo ay naglabas ng kautusang palitan ang sentensya. Mula kamatayan, naging pagpapatapon. Ngunit may ibang bersyon ng kasaysayan, may nagsasabing hindi nakarating sa mga tauhan sa bundok ang kautusang iyon. At sa gitna ng kaguluhan ng utos at kontrautos, si Lazaro Macapagal ang naiwan sa gitna, tangan ang papel ng kapalaran. Ang utos ng kapalaran umaga ng Mayo 10, 1897, sa bundok ng nagpatong sa Maragondon, Cavite. Tahimik ang paligid. Ang hamog ng umaga ay bumabalot sa mga punong kahoy at ang mga ibon ay tila tumigil sa pag-awit. Naroon si Lazaro Macapagal kasama ang ilang kawal. Sa harap nila nakatali ang magkapatid na Bonifacio, ang supremo ng katipunan, at ang kanyang kapatid na si Procopio. Bitbit ni Macapagal ang utos, isang papel na nagsasabing dapat isakatuparan ng hatol. Isang utos na hindi niya hiniling ngunit kailangang gawin. Maraming salaysay ang nagsasabing siya mismo ang nag-utos sa kanyang mga tauhan na isagawa ang parusa. Ang iba naman ay nagsasabing sinubukan niyang pigilan, ngunit sa bandang huli, tinupad pa rin ang tungkulin. Sa isang iglap, isang putok. At kasabay ng pagputok ng baril, natapos ang buhay ng supremo. At sa araw na iyon, si Lazaro Macapagal ay naging bahagi ng kasaysayan, hindi bilang bayani o kontrabida, kundi bilang tagapagdala ng utos ng kapalaran.
Ang bigat ng katahimikan. Pagkatapos ng araw na iyon, nanahimik si Lazaro Macapagal. Hindi na siya naghangad ng katanyagan. Hindi rin siya nagbigay ng malalim na pahayag tungkol sa nangyari. Ang ilan ay nagsasabing pinasan niya ang bigat ng kanyang ginawa habang buhay. Ang iba naman ay nagsasabing ginawa lamang niya ang nararapat, sapagkat sa panahon ng rebolusyon, ang utos ng pamahalaan ay banal. Ngunit ano nga ba ang naramdaman niya noong araw na iyon? Paano mamuhay ang isang taong nakasaksi at naging bahagi ng pagwawakas ng isang supremo? Ito ang tanong na nananatiling nakabitin sa hangin ng kasaysayan. Ang tao, hindi lamang sundalo. Sa bawat dokumento, sa bawat aklat ng kasaysayan, madalas si Lazaro Macapagal ay nababanggit lamang sa isang linya. Si Lazaro Macapagal ang opisyal na nagsagawa ng parusang kamatayan kay Andres at Procopio Bonifacio. Ngunit sa likod ng pangungusap na iyon, may tao, may puso, may mga gabi ng pag-iisip at mga umagang puno ng tanong. Ang kanyang katahimikan ay maaaring tanda ng guilt o baka tanda ng disiplina, isang kawal na hindi kailanman magtatanong sa utos ng pamahalaan na kanyang pinaglilingkuran. Ngunit sa bawat katahimikan, may mga lihim, at sa mga lihim na iyon, naroon ang katotohanan na kailanman ay hindi lubusang naipaliwanag ng kasaysayan. Ang umagang iyon sa Maragondon, kung saan bumagsak ang mga katawan ng magkapatid na Bonifacio, ay tila isang aninong hindi na kailanman nawala sa kasaysayan ng Pilipinas. At sa bawat ulit na binabanggit ang pangalang Andres Bonifacio, laging may kasunod na tanong, sino ang nagpatupad ng hatol? At doon, sa mga labi ng kasaysayan, muling lumilitaw ang pangalan ni Lazaro Macapagal. Ngunit sa halip na kilalanin bilang isang haligi ng rebolusyon, madalas siyang maalala bilang ang lalaking pumatay sa Supremo. Isang mabigat na marka na bumalot sa kanyang pangalan at sa kanyang katahimikan. Pagkatapos ng Maragondon. Matapos ang trahedya ng Maragondon, nagpatuloy ang rebolusyon. Si Emilio Aguinaldo, ang pangulo ng pamahalaang revolusyonaryo, ay nagtungo sa Biak na Bato at kalaunan ay lumisan patungong Hong Kong bilang bahagi ng kasunduan sa mga Espanyol. Ngunit si Lazaro Macapagal, ang sundalong tumupad sa utos, ay nanatili sa Pilipinas, malayo sa mga mata ng madla. Walang mga tala ng mga parangal, walang mga monumento, walang mga artikulong pumupuri sa kanya, tahimik, malayo sa politika, isang aninong unti-unting nilalamo ng panahon. Ngunit ayon sa ilang tala, siya ay nagpatuloy bilang opisyal na nilbihan sa rebolusyon hanggang sa pagsilang ng unang Republika ng Pilipinas. Isang patunay na sa kabila ng lahat, siya ay patuloy na naglingkod, tahimik, desidido, at marahil may pasan pa ring bigat ng nakaraan. Yang bigat ng konsensya. Kung tatanungin mo ang isang sundalo kung ano ang pinakamahirap na labanan, hindi niya sasabihing labanan sa kanyon o barilan. Sasabihin niya, ang labanan sa loob ng sarili. At marahil iyon ang tunay na laban ni Lazaro Macapagal. Sa bawat gabi ng kanyang buhay matapos ang Maragondon, marahil ay bumabalik sa kanyang isipan ang mga sandaling iyon. Ang mga mata ni Andres Bonifacio na hindi takot, ngunit puno ng lungkot. Ang titig ng isang pinunong hindi nanlaban, kundi tumanggap. At ang bawat putok ng baril na nagmarka ng dulo ng isang panaginip ng pagkakaisa. Hindi natin alam kung siya ba'y umiyak ng palihim o nanahimik na lamang tinitimbang ang bigat ng kanyang ginawa. Ngunit isang bagay ang tiyak sa kanyang puso. Walang sinumang kawal ang gustong maging bahagi ng ganong tungkulin. Ngunit may mga sandali sa kasaysayan kung saan ang tungkulin ay mas mabigat kaysa sa damdamin. Ang pagtahak sa buhay. Pagkatapos ng rebolusyon, sa paglipas ng panahon, unti-unting lumaya ang Pilipinas. Una mula sa mga Kastila, pagkatapos ay nahulog sa kamay ng mga Amerikano. Ang mga revolusyonaryong tulad ni Lazaro Macapagal ay humarap sa bagong realidad. Isang bansang may bagong Panginoon at isang revolusyon na tila nalimutan. Ayon sa ilang tala, si Macapagal ay bumalik sa tahimik na buhay sa Pampanga. Hindi siya humingi ng pagkilala, hindi rin siya naghangad ng kapangyarihan. Para sa kanya, tapos na ang digmaan, ngunit ang mga alaala ng digmaan ay nanatili sa loob niya. Ang mga kapitbahay daw niya ay nagsasabing isa siyang mapayapang tao. Tahimik, may dangal, at bihira magsalita tungkol sa rebolusyon. Marahil ay pinili niyang limutin. Marahil ay pinili niyang magdusa sa katahimikan. Dahil minsan, ang tunay na parusa ay hindi kamatayan, kundi ang mabuhay na may dalang lihim na hindi mo kailanman masabi. Ang pagtingin ng kasaysayan. Paglipas ng mga dekada, habang patuloy na sinasaliksik ng mga historiador ang mga pangyayari sa Tejeros at Maragondon, si Lazaro Macapagal ay laging nasa gilid ng mga pahina. Hindi siya ang bida, ngunit hindi rin siya kalaban. Isa siyang simbolo ng komplikasyon ng rebolusyon. Isang tao na nagkataong naging sandata ng kapalaran. May mga historiador na nagsasabing si Macapagal ay inosente na siya ay isa lamang tapat na sundalo na sumunod sa utos. May iba namang nagsasabing dapat siyang nanindigan, dapat siyang tumutol. Ngunit kung ilalagay natin ang ating sarili sa kanyang kalagayan, ano nga ba ang ating gagawin? Kung ikaw ay isang kawal, nasa gitna ng kaguluhan at ang utos ay malinaw, isagawa ang hatol. Alin ang pipiliin mo? Ang utos o ang konsensya? Ang tanong ay walang malinaw na sagot.
Ngunit marahil dito natin makikita ang tunay na trahedya ng rebolusyon, hindi lamang sa dugo kundi sa mga pusong nasugatan ng sariling tungkulin. Ang ugnay ng dugo, ngunit narito ang isang bahagi ng kasaysayan na kakaunti lamang ang nakakaalam. Si Lazaro Macapagal ay ninuno ni dating Pangulong Diosdado Macapagal at ang kanyang anak, si Gloria Macapagal Arroyo, na naging Pangulo rin ng Pilipinas. Isang nakakagulat na ugnayan na ang lalaking minsang tinawag ng kasaysayan bilang tagapagsagawa ng hatol kay Bonifacio ay magmumula sa lahing magbibigay ng dalawang pinuno ng bansa. Kung titingnan mo, tila may kakaibang simetriya ang kasaysayan. Ang lalaking minsang nagdala ng utos ng pamahalaan ng rebolusyon ay magbubunga ng mga anak na mamumuno sa pamahalaan ng republika. Parang isang tula ng tadhana, masakit, marangal at puno ng ironiya. Ang dugo ni Lazaro Macapagal ay dumaloy sa mga ugat ng mga Macapagal sa Pampanga. Mga lider na kalaunan ay nagbalik sa serbisyo sa bayan. At sa ganitong paraan, kahit hindi niya hinangad, ang kanyang pangalan ay muling bumalik sa kasaysayan, hindi bilang trahedya, kundi bilang bahagi ng tuloy-tuloy na paglalakbay ng lahing Pilipino. Ang pananahimik ng mga bayani. Madalas nating ipagdiwang ang mga bayani. Si Rizal, si Bonifacio, si Aguinaldo, si Mabini. Ngunit bihira nating pag-usapan ang mga taong nasa paligid nila. Ang mga sundalong tahimik na tumupad ng tungkulin. Ang mga kaluluwang walang monumento. Isa na roon si Lazaro Macapagal. Walang estatwa, walang dambana, walang lansangang ipinangalan sa kanya. Ngunit sa mga pahina ng kasaysayan, siya ay naroon. Bilang isang paalala na ang rebolusyon ay hindi lamang gawa ng mga pinuno, kundi ng mga taong nasa likod ng bawat utos, bawat desisyon, bawat sakripisyo. At kung tutuusin, kung wala ang mga tulad niya, baka hindi rin umabot sa puntong iyon ang rebolusyon. Ang bawat tagumpay at trahedya ay bunga ng mga taong tulad ni Macapagal, tahimik ngunit mahalaga. Ang tanong ng katarungan. Ngunit may isa pang tanong na nananatiling nakabitin hanggang ngayon. Nagkaroon ba ng hustisya si Andres Bonifacio? Ang sagot ay komplikado. Para sa ilan, ang pagkamatay ni Bonifacio ay isang kasalanan ng rebolusyon sa sarili nitong prinsipyo. Para naman sa iba, ito ay isang desperadong hakbang upang mapanatili ang pagkakaisa sa panahon ng kaguluhan. At si Lazaro Macapagal. Siya ba ay kasangkapan ng kawalan ng hustisya o biktima rin ng sistemang hindi malinaw? Mahirap husgahan ang isang tao sa panahon ng digmaan, sapagkat sa digmaan, ang tama at mali ay nagiging malabo. At minsan, ang mga taong pinagbabayad ng kasaysayan ay yaong walang ibang ginawa kundi sumunod. Ang katahimikan ng isang matanda. Sa kanyang mga huling taon, si Lazaro Macapagal ay nabuhay ng tahimik sa Pampanga. Walang mga larawan, walang mga liham na naiwan. Parang pinili niyang dalhin ang kanyang mga alaala sa libingan. Ang ilan ay nagsasabing siya ay isang relihiyosong tao. Madalas manalangin, madalas magmuni-muni. Siguro, sa bawat pagtaas ng kanyang kamay sa dasal, binubulong niya ang pangalan ng Supremo. Hindi bilang pagsisisi kundi bilang pag-alala. Dahil sa huli, pareho silang Pilipino. Pareho silang lumaban para sa kalayaan, ngunit dinala ng kapalaran sa magkaibang panig ng kasaysayan. Ang pamana ngayon mahigit isang siglo na ang lumipas mula nang pumatak ang dugo sa Maragondon. At sa tuwing pag-uusapan ang rebolusyon, laging may bahid ng sakit, ang pag-aaway, ang pagkakahati, ang mga buhay na nawala. Ngunit marahil dapat din nating tingnan si Lazaro Macapagal hindi bilang haligi ng trahedya, kundi bilang simbolo ng tungkulin at kapatawaran. Dahil sa bawat henerasyon, may mga taong tulad niya, mga taong kailangang gumawa ng mahirap na desisyon, kahit labag sa kanilang puso. At sa ganitong paraan, nagiging salamin siya ng ating pagkatao bilang Pilipino, na kahit nagkakamali, kahit nagdurusa, patuloy pa ring naglilingkod sa bayan.